And shout out sa mga OFW. Mga OFW na katulad ko, naging isang OFW din ako. Sabi nga, former OFW, yes. Dati akong OFW sa Taiwan for 12 years. At isa ako sa mga naging part ng Miller Circle ng company dito sa negosyo natin. And I think napaka-precious ng oras natin, ano? So, ang pag-uusapan natin yun is financial literacy. Okay, so dire-diretso na tayo pag-usapan natin para marami tayong matutunan. Itong pag-uusapan natin ay napaka-importante nito, ano? Especially sa mga OFW, katulad ko. Kasi marami kasi mga OFW, pagka, alam mo yon pagka kumita, hindi na nila masyadong iniisip kung paano nila i-handle yung pera nila. And I think for me, dahil dati rin akong OFW, alam ko sobrang importante na meron din tayong tinatawag na financial awareness. Okay? So, nakikita nyo ba? Pwede bang paano kung nakikita nyo yung slides? Makapag-start na tayo. Is it yes? Nakikita nyo ba yung slides sa ano? Yes. Okay. So, diretso na tayo, no? Umpisahan na natin. So, ang topic natin ngayon is financial awareness. Pag sinabing awareness, so it's not a complete package na pag-usapan natin about uh, financial aspects ng lahat, no? Hindi lahat. Yung pinaka-basic lang yung pag-uusapan natin. But then, kapag makinig ka, sigurado ko pwedeng magpabago ito ng buhay mo. Okay? So, dire-diretso na tayo. Ano ba tong financial awareness na pinag-uusapan natin? Sabi dito, to be financial literate is to know how to manage your money. This means learning how to pay your bills, how to borrow and save money responsibly, and how and why to invest and plan for retirement. So lahat naman tayo pagdating ng araw, ihina ka rin eh. Pagdating ng araw, tatanda ka. Pagdating ng araw, mapapagod ka. Dating araw, baka mawalan ka ng gana magtrabaho. The question is, ang challenge kasi sa bawat isa sa atin, are you ready? Handa na ba yung finances mo kapag dumating ang time, tumigil ka na sa pagtatrabaho? Ibig sabihin lang nito, ang pag-uusapan natin is about your cash flow. Pag sinabing cash flow, ito yung pagpasok ng pera sa bulsa mo at paglabas naman ng pera galing sa bulsa mo. Yun ang pag-usapan natin. Ang challenge kasi dito, ginamit mo ba sa tama? Marami kasi nagkakamali, di ba? Dami nagkakamali eh. Kaya kailangan talaga natin pag-usapan kasi lalo na ngayon, no? Pagka bare months, ano ang bare months? Ang iniisip natin lagi, gastos, bili ng ganito, bili dito, bili doon, padala ganito, padala sa pamilya, sa pamangkin, everything. Tawag sa atin Santa Claus, no? Inom lang ako ng ano. Ang tawag sa atin para tayong si Santa, no? Inuubos natin yung pera. Ang challenge dito kasi ang tanong, tama ba yung ginagawa natin? Andito sa topic na to, pag-uusapan natin kung yung plano mo o niisip mo ngayon, tama ba to? Okay, pag-usapan natin. Okay. Next ating topic, ano ba ang tamang formula? Kasi there is a formula para magkaroon ng financial success eh. Kaya ito yung pag-uusapan natin. Ang formula dito is money mindsets plus money skill sets equals financial success. Kapag yung mindset mo daw, pagdating sa pag-uusapan yung kapirahan at yung skill sets mo, ito daw yung magdidetermine ng financial success mo. Ang tanong, meron ka bang good money mindsets? Kasi pag may good money mindsets ka, tapos maganda rin yung money skill sets mo, for sure sigurado ka magkakaroon ng financial success. Pero kung bad money mindsets, ganito ang attitude mo, pagdating sa pera, medyo matatawag natin medyo hindi maganda, ang mindset mo, of course, kung hindi maganda kasi ang mindset mo pagdating sa pera, yung skill sets mo hindi rin maganda. Ang mangyari ng financial failure. Kaya napapansin mo, may mga tao ang laki ng kinikita, pero bakit ganun? Parang wala pa rin pera. Meron namang, hindi naman ganun kalakihan, pero bakit ganun madami siyang pera? Eh, sabi nga, it's not how much you earn, it is how much you save and invest.
So the challenge is, what is your money mindset? Ano ba yung mindset mo pagdating sa pera? Kasi your money mindset will spell the difference between financial success, mediocrity, or failure. Dito kasi magdi-determine kung ikaw ay payaman o hindi. Kung pag ikaw nakahawak ng pera, pag nasa kamay mo na, ano kaagad ang tumatakbo sa isip mo? Magdi-determine yan kung ikaw ay payaman o hindi. Your money mindset will determine whether you will live the life of the rich, the middle class, or the poor. Totoo yan. Paano ka ba mag-isip? Pagka ikaw ba'y nakahawak ng pera, takbo ka agad sa mall, shopping dito, shopping doon, padala sa kung sino-sinong tao, pag ikaw ay sumweldo, ganun ba ang mindset mo? Kaya siguro hanggang ngayon, wala ka pa rin ipon kahit matagal ka na nagtatrabaho. Your money mindset will surely determine your feeling about money. What you think is what you feel, and what you feel is what you do. In short, your financial status is a reflection of your money mindsets. Alam mo kung ano yung sitwasyon ngayon ng kapirahan mo, kung ano yung financial status mo, reflection yan kung paano ka mag-isip. Kaya pag ikaw ngayon kinakapos, walang savings, walang pera, pero matagal ka namang kumikita na, ang problema doon, may problema ka pagdating sa money mindsets. Aminin mo man o hindi, yun talaga ang totoo. Kaya tama lang nandito ka, pag-usapan natin, at himay-himayin natin kung ano yung problema. Okay. Your money mindset develops your habits. Siyempre, kung ano yung mindset mo, no? Pagdating sa pera, whether you are a spender, a saver ka, or investor ka, it will definitely become your habits. Magiging habits mo yan eh. And of course, kung anong habit mo, yan magiging ikaw. Kaya sabi your mindset about money, also develop your habits about money. Whether you are a saver or spender, whether you manage your money wisely or poorly, whether you retire rich or broke. Therefore, your money mindset determines your financial life. If you spend money like a poor, you will remain poor. Merong survey, di ba? Sinorvey yan, yung pinagkaiba ng mayaman at mahirap. Ang resulta ay ganito: rich people manage their money well, while poor people mismanage their money. So, ibig sabihin pala, ang pinagkaiba pala ng mayayaman at hindi mayaman is how well they manage their finances. Paano nila minamanage yung pera? As the single biggest difference between the financial success and financial failure is how well you manage your money. Okay? Doon pa lang may natutunan na tayo. Ang financial success pala nakadepende pala kung ano yung mindset mo pagdating sa pera. And ang pinagkaiba pala ng mayaman at saka mahirap is how well they manage their money. Okay, paano mo i-manage yung pera? Yun ang pinagkaiba pala. Ngayon, ang tanong dito, saan nga ba napunta ang pera mo or ang pera ni Juan mahirap, Juan middle class, at Juan mayaman? So, alin ka dito? Si Juan mahirap ka ba? Juan middle class ka ba? O si Juan mayaman ka? So, pag-usapan natin yan. So, mag-definition of terms muna tayo, although kahit ang kita naman, pag sinabing income, ang meaning sa Tagalog niyan ay kita. Pag sinabi namang expenses, ang meaning naman yan ay gastos. Pag sinabi namang assets, no, ito is very important kasi lagi natin itong mababanggit ngayon. Pag sinabi namang assets, ito naman yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kita. Pag sinabi namang liabilities, ito naman yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng gastos. Okay? So, tandaan mo, pag assets, ito yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kita or pumapasok ng pera sa iyo, income sa iyo. Liabilities, ito naman yung mga bagay na galing ang pera sa bulsa mo, lumalabas. Gastos yan, liabilities. So anong pinagkaiba ng assets versus liabilities? Assets is something that feeds you, while liabilities is something that eats you. Ibig sabihin, yung assets, ito yung nadadagdagan ka, while itong liabilities, ito yung nababawasan ka. Ngayon, pansinin mo yung mga mahirap. Sorry pero kailangan nating i-distinguish between mahirap, between middle class at Juan mayaman. Pansinin mo yung mga mahirap. Pagpasok mo sa loob ng bahay, anong nauna? Kitang-kita mo, nauna ang gastos, di ba? Bili ng kung ano-ano at di naman kailangan. Resulta, walang ipon at nagkakautang pa.
Ibig sabihin, itong mga mahirap, yung priority nila in life is to spend on things o mga gamit, abubot. Tingnan mo yung mga mahihirap. Pagpasok mo sa loob ng bahay, ano mo makita? Napakalawak, no? Napakalawak, napakalapad, napakataas. Ano bang description ng TV nila? Pinipilit nila yung mga bagay, bilhin na hindi naman nagbibigay sa kanila ng kita. Pag kumita, bili ng sapatos, bili ng ano, nag-aano pa yan ha, tawag nito, nag-i-impact pa yan, no? Nagko-collect, mga ganon. Wala nang pera na nga, nagko-collect pa ng mga bagay na hindi naman nagbibigay sa kanila ng pera. Kaya in return, ano nangyari? Walang ipon at nagkakautang pa. Ikaw ba yun? Maraming ganon, di ba? Ah, pag kumita, iniisip ka agad, bili ako dito, bili ako doon. Okay? Ganon tayo. Mas karamihan sa mga Pilipino, madaming ganito ang mindset. Okay? Ngayon si Juan middle class naman, paano naman ang mindset niya? Ito yung ano mapagkamalan mo siyang mayaman. May bahay, may kotse, no? Nagbabakasyon paminsan-minsan, pero ang hindi alam ng karamihan, marami dito ay mga promo-promo, ano? Nagka-bakasyon kasi promo, credit cards, utang, hulugan, at buwan-buwan binabayaran. Mas maraming liabilities na nagbibigay sa kanilang gastos nauuna pa sa listahan ng upgraded lifestyle. The problem with the middle class, that's why they are still considered in the poor category because they are buying liabilities. Di ba? Pansin mo yung mga nakakaangat-angat sa buhay. May bahay yan, may kotse, ganyan. O talaga namang gumagastos sila, pero considered pa rin sila as poor category. Nasa poor category pa rin sila kasi nga wala silang savings, baon sila sa utang. Kasi sa kanila, for them, it is very important na mag-upgrade ka agad ng lifestyle. Halimbawa na lang, para maintindihan mo, meron siyang cellphone, nagagamit pa naman, no? May lumabas na bagong cellphone. Gusto ko agad mag-upgrade. Kunyari, ang cellphone niya, iPhone 11 or iPhone 12. Naku, lumabas yung iPhone 15. So, nung ginawa niya, nag-upgrade na naman. Nag-upgrade ng lifestyle. Kaya, since upgrade ng lifestyle, ang nangyayari, hindi na kinakaya nung kinikita niya. Kaya, nababaon siya sa utang. And most of the middle class, ganun sila. Ako, may mga kaibigan akong manager sa bangko, ganyan. Minsan nagtatanong pa sila, anong ginagawa mo, like that. Malaki naman kinikita nila, nga lang baon sila sa utang. Bakit? Nag-upgrade kasi lifestyle. Dati nagpo-commute, ngayon hindi na pwede. Kailangan kotse. Hindi rin basta-bastang kotse bibilhin. Talagang mamahalin. Mga ganun ba? Nag-upgrade ang lifestyle. Ngayon, kung kumikita siya ng manager sa bangko, ngayon sa BDO, nasa 100 to 120,000 sila eh. So kung ganun ang sinasahod nila, tapos ang lifestyle nila nasa 150,000, baon pa sila sa utang. 'Di ba? O paano naman ang si Juan Mayaman? Anong pinagkaiba? Ang laki ng pinagkaiba ni Juan Mayaman. Sila yung may totoong time and financial freedom. They have choices in a kind of life they want. House, car, vacation, donation, charity. Sabihin mo lang anong gustong bahay, meron sila. Cars, marami sila. Okay? Yung income nila, they prioritize to buy assets. Yung assets niya ay nagbibigay sa kanila ng dagdag kita and reinvest for another income. Passive income like apartment, educations, or skills na mas lalo pa siyang gumaling at magagamit sa negosyo. Pansinin mo yung mga mayayaman. Pag sila may pera, iniisip nila anong bibilhin kong assets. Ang mahirap, pag kumita sila, may pera sila, anong bibilhin kong gamit. Magkaiba, di ba? Pag bibili ka ng gamits, that's liabilities kasi hindi siya tumutubo. Pero yung mga mayayaman, ang iniisip niya, ano yung bibilhin kong assets. And remember, ang pinagkaiba ng assets sa liabilities, ang assets, ito yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kita, while liabilities, ito yung mga bagay na, gastos. Okay? So, kaya mahirap, si Juan mahirap kasi ang focus niya, gastos. Bili dito, bili ng gamit, ganyan, hindi nagbibigay sa kanyang kita. Pero si Juan mayaman, ang iniisip niya, bibili ako ng assets. Para tong assets na to magbibigay sa akin ng dagdag kita. Kaya sila mayaman. Okay? So alam niyo yung pinagkaiba ha? Assets versus liability. So mag-focus ka
na kung gusto mong yumaman pala, kailangan nakafocus ka dapat na bibili ka ng maraming assets. Okay? So next tayo. So money lessons on how to avoid going broke. Kasi marami talagang mahirap, lalo sa Pilipinas, no? So according to Chinkitan, may libro siya. Ang tawag ng libro yan, Diary of a Pulubi. O, take note lang natin, kung totoong can afford ka, it means gumastos ka man, ay okay lang. Bakit? Marami ka pang sobra eh. May pera ka eh. Pero kung hindi naman, di mo afford, swallow your pride, magigpit ka ng sinturon, kaysa naman maghirap tayo in the future dahil lang sa nagpadala tayo sa sasabihin ng ibang tao. Okay, so ano to? Ito yung practical lessons on how to avoid going broke. So ito ay awareness lamang, no? Lamang ang may alam. Okay, number 1, shopping now, pulubi later. Diba? Shopaholic, ano? Pag kumita, naging habit na, gastos ka agad, no? Ha? Ito yung tinatawag na kumita, punta sa mall, kita ng sale to, sayang, bili. Okay? So ito yung mga tao na pag kumita sila, ang nasa isip nila, mag-shopping na agad. Okay? So ano nangyari? Shopping now, pulubi later. Bakit nga ba? Kadalasan ang Pinoy, ganun eh. No? Pag kumita talaga, shopping agad ang nasa isip. Pwede bang palitan natin yun ng bagong mindset na iipunin ko to, or maghahanap ako ng magandang negosyo, doon ko ito ipapasok kasi pag nagnegosyo ako, magpapasok sa akin ng dagdag kita, ang tawag doon is assets. Bakit? Pagka nagpasok sa ng pera, ang tawag noon ay assets. Kaya nga, nagninegosyo tayo. Bakit? Nasa negosyo tayo ngayon. Bakit? Kasi we invest into something na matatawag nating assets na one day kikita tayo ng malaki, kumikita tayo. So nadadagdagan ang ating ipon, nadadagdagan yung ating pera. Ang tawag doon, assets. Kaya sa tanong na tama ba itong ginagawa natin, nagninegosyo tayo, tama itong ginagawa natin. Bakit? Nadadagdagan yung kapirahan mo. Okay? Nadadagdagan yung pera mo. Ngayon, another thing, no? Magarbong kasal now, pulubi later. Kung maraming ganun, no? Wala namang pera. Since nagkasundong magpakasal, anong ginagawa? Ipangutang pa talaga. Kaya after nung kasal, wala na, nag-aaway na. Bakit? Wala nang pera. Okay? Pwede na magpakasal ng hindi samahan ng yabang eh. Di ba? Ano pa, number 3, yabang na, pulubi later. Ano ibig sabihin nito? If you can't afford it, don't buy it. Alam mo, sabi nga, di ba, kung hindi mo siya kayang bilhin ng 2 beses ng cash, ibig sabihin, hindi mo kaya yan. Meron kasing iba, kaya hirap na hirap, hindi kaya, ang ginawa, pinangutang, hindi naman kayang bayaran, alanganin. Kaya, yun na, nagpatong-patong ng utang, hindi na makaalis dun sa sitwasyon na. Kaya bawasan ng kayabangan ha. Kung hindi mo naman afford, wag mong bilhin. Kung hindi mo afford, wag mong pilitin. Nabihan ka lang ng, kunyari, ng magulang mo, ng kapatid mo, bilhin natin to, ganyan, kahit hindi mo afford, pinangutang mo pa. Yabang na yon. Minsan, mayroong sinasabi nating akala mo tulong, pero ang katotohanan, ego na pala. Tinamaan lang ego mo, sabi mo, nasa abroad naman ako, kaya ko. Kung hindi naman kaya, wala naman pera, wag mong ipilit, okay? Number 4, upgrade now, pulubi later. Sobrang taas ng lifestyle, mukha talagang mayaman, pero wala namang ipon. Okay? O yung mga mahilig mag-upgrade ng lifestyle, no? Mukha talagang mayaman, pero wala namang ipon. No? Tawag doon, mahirap pa din. O number 5, party now, pulubi later. Mas inuuna ang party kaysa priorities. No? Punta tayo doon, punta tayo dito, no? Hilig umatin ng mga sayawan, mga party, inuman. Mas inuuna pa yon kaysa sa mga priorities niya sa buhay. O ito pinakamatindi, number 6, sobrang matulungin now, pulubi later. No? Okay lang naman tumulong, wag naman labis-labis. Pag sobra-sobra na, hindi na maganda yon. Alam mo, sa ganitong sitwasyon, no, sobrang matulungin, laging ito tinatamaan talaga yung mga OFW. Bakit? Ito kasi mga OFW kasi, katulad ko, OFW ako, mabait kasi talaga. Pag bago kasi umalis yan sa ibang bansa, ang nasa mindset kasi niyan, aalis ako para makatulong ako sa pamilya. May maipadala ako sa mga anak ko o may padala ako sa mga pamangkin ko, mapagpaaral ko ng mga kapatid ko. Ganon kasi ang mindset niyan. Mag-iipon ako ng pera para pag may pera na ako, yung Pilipinas, para mag-negosyo. Na ang problema,
Hindi mo ba napapansin, marami na rin sa mga kababayan natin tumanda na sa pag-a-abroad, hindi pa rin makauwi-uwi sa Pilipinas. Bakit? Sa sobrang inaasahan na ng pamilya nila. Tumanda na lang, si OFW hindi nakapag-asawa, yung mga kapatid niya napaaral, nakapag-asawa na, may mga anak niya, pero siya hindi niya magawa. Kadalasan nangyayari yan. Ano ang problema? Problema kasi dyan sa sobrang matulungin. Kaya nangyayari, nagiging pulubi later. Paano ba dapat? Ano ba dapat gawin? Alam mo kung ikaw isang OFW, pag kumita ka kasi at sumahod ka, hindi mo obligasyon na lahat ng pera mo ipapadala mo sa pamilya mo. Tandaan mo, may buhay ka at may buhay din sila. Sasabihin mo dapat, ako muna. Ako muna. Ulit-ulitin mo yung sarili mo. Bago ka magpadala, ako muna. Magtabi ka muna para sa sarili mo. Bakit? Tandaan mo, pag uwi mo ng Pilipinas at wala kang dalang pera, huyo ka sa pamilya mo. Hindi ka nila kilala. Tandaan mo, money is so powerful. Pag wala kang pera, yung dating maraming taong tumatawag sa'yo at sobrang close mo, kunyari, mawawala sila. That's how money important is. Sobrang napaka-importante. Kaya, magpadala ka, wag mo namang ubusin lahat. Kunyari lang, kumita ka 20,000. Magpadala ka ng, kung may anak ka, may pamilya ka tinutulungan, di magpadala ka ng 10,000, 10,000 sa'yo. Dapat ganon. Lagi mo tatandaan, kung mamahalin mo yung pamilya mo, dapat mas sobra mong mamahalin ang sarili mo. Kasi pag dumating ang araw na walang-wala ka na, walang ibang taong tutulong sa'yo, kundi sarili mo din. Kahit yung mga taong pinapadalhan natin, kasi alam mo naman kasi yan, pag pinadalhan mo, mauubos at mauubos nila yan. Naalala mo pa ba nung wala kang trabaho, nakakasurvive naman ang family mo? Pero nung nagkaroon ka ng trabaho, pinadalhan mo ng 2,000 kulang, pinadalhan mo ng 5,000 kulang, pinadalhan mo ng 8,000 kulang, pinadalhan mo ng 10,000 kulang, pinadalhan mo 15,000 kulang, pinadalhan mo 18,000 kulang, pinadala mo 20,000 kulang, pinadala mo na lang 24,000 kung ikaw ay OFW Saudi, pinadala na, ubos-ubos na, kulang pa din. Kasi bakit? Nag-upgrade sila ng lifestyle nila. Kaya nakakaawa itong mga OFW talaga pag hindi talaga nila sinunod itong sinasabi natin. Kaya kung gusto mong magkaroon ka ng buhay na medyo class pagdating ng araw, may tinatawag tayong self-love at saka self-care. Unahin mo munang mahalin ang sarili mo, unahin mo muna ang sarili mong mag-ipon bago mo ipadala sa pamilya mo. Yan dapat ang una mong gawin para pagdating ng araw, may pera ka. Hindi ka daan-daanan na lang sa daan. Pag wala kang pera, wala na. Tanda mo yan. Ikaw OFW, nakikinig sa akin ngayon, bawasan mo yung sinasabi nating sobrang matulungin kasi ang katotohanan yan, hindi na yan tama. Kaya nga may nakalagay, sobrang matulungin. Sobra, pag sobra, mali na yan. Magpadala ka lang, tumulong ka, pero hindi sobra, hindi naman to the point na wala kang iiwan sa sarili mo. Mali yon. Dapat lagi kang nagtitira. Tandaan mo lagi yan. You will pasasalamatan mo ako pagdating ng araw pag in-apply mo sa buhay mo yung sinasabi ko. Okay? Next tayo. Aksaya na o pulubi later. Maaksaya? Kita mo maaksaya? Bili ng bili, di naman ginagamit. Binubuksan ng electric fan, aircon, kahit walang gumagamit. Order lang po, di naman inuubos, no? Maaksaya. Dapat hindi ganon. Travel now, pulubi later, no? Travel goals, so okay naman. Pero imbis na mag-ipon ng pan-travel, ang ginawa, pinangutang pa. O mali yun. O number 9, kapi-kapi now, pulubi later. O, sabi, kapi-kapi lang, magiging pulubi. Oo, kung hindi pa naman ganun kalaki ang kinikita, ano? Okay lang naman mag-Starbucks, pero pag lagi-lagi na, ano mangyari? Medyo malaki din yan. Like for example, magkano Starbucks ngayon? Actually, hindi pa nga updated to. 100 lang nakalagay dito. But ngayon, kami ni Master John B, nagkakapi kami sa Starbucks. Nasa 180 ngayon, no? To 240 ang Starbucks ngayon. Now, can you imagine dito lang, araw-araw ka mag-Starbucks, di ba? In one in 1 month, ano mangyari? Meron kang 2,400 na gastos sa kape pa lang yun. In 1 year, meron kang 28,800 na gastos sa kape instead na
na save mo na yan. Other expenses pa. Di ba? Kaya okay lang mo magkape, ilagay lang sa lugar, wag naman labis-labis, okay? Next is pasalubong na, pulubi later, no? Pa-impress, pakitang tao, magyabang. Maraming ganyan, no? Mga ano natin, no? Mga kapwa natin, OFW. Tanda mo lagi, makinig ka sa akin, hindi mo obligasyon na kumuha ng malaking box at punuin para ipamigay sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak, kung sino-sinong tao. Sayang ang pera mo, ipunin mo yan kasi deserve mo naman talaga mag-ipon dahil yan ay pinaghirapan mo. Okay? Hindi mo kailangan magpasalubong ng napakarami. Padala ka lang ng konti. 'Di ba? Ganun lang. Pero hindi yung parang buong ano padalhan mo. Maling-mali yan. O next, bonggang date now, pulubi later. Anong bonggang date now? Yung out of town trips, pricey restaurants, yung mga ganun ba? Yung mga mahaling restaurant, laging lumalabas sa iba't ibang lugar, no? Malalayo, no? Ano mangyari kapag ganun, no? Sobra-sobra na doong ginagastos siya sa kinikita niya. So, pulubi later yan. Ano pa beauty now, pulubi later, no? Nagpa-straight ka ngayon, hindi mo na gusto, nagpakulot ka na naman, nagpakulay ka, hindi mo gusto, nagpakulay ka na naman. Alam mo yung ganun, obsessed ka masyado, okay lang magpaganda, pero ilagay din natin sa lugar. Utang na, pulubi later. Pag yung mga taong mahilig mangutang, maging pulubi later yan eh. Bakit? Naging habit na niya, pangutang na pangutang eh. Ito, pagpapautang na, pulubi later. Yung mahilig ka magpautang na, maging pulubi ka later. Ang dami ng kwento niya, nagpautang ka, yung mga siningil mo, yung nagkautang sa'yo, sila pang galit. Kaya huwag kang magpapautang, totoo yan. Huwag kang magpakita na parang ang gaan-gaan sa'yo magpautang ka, mali yun. Okay? Hanggat maaari, huwag kang pangutang, bigyan mo lang 1,000, okay na yun. Okay? Next, walang bank account now, pulubi later. Saan mo ilalagay ang pera mo pag wala kang bangko? Kaya minsan, gusto niyo yumaman, payaman tayo, pero wala mang bank account. Hindi ganon. Parang ganito lang yan. Pumili ka ng sasakyan, pero wala kang parking. Di ba? Gusto mo yumaman, dapat may paglagyan ng pera mo. Kaya kailangan magbukas ka ng savings account. Okay? Ilan ba dapat ang savings account? Tatlo ang kailangan. Ito pa, mambababae na o jowa na, pulubi later. Pwede ba, sobrang dami mong babae o dami mong jowa. Ano mangyari? Pulubi ka later. Dami nang gumawa niyan, di ba? Out of budget eh. Kaya sira ng pamilya. Nasira pa yung budget. Lasinggero na, pulubi later. Lahat ng kinikita, puro inom, hindi na nagtatabi. Pulubi later yan. Gambling na, pulubi later, no? Pag kumita, iniisip, sugal. Maging pulubi yan. Drugs now, pulubi later, no? Pag may pera, magdodroga, no po. Pwede ka pang makulong, pulubi ka pa. YOLO. YOLO, enjoy now, pulubi later. You only live once, kaya enjoy lang, walang control. Mali yun. Dapat may control ka rin. Next, ayaw i-apply ang natutunan sa financial literacy, pulubi later. Natutunan mo na to, ayaw mo pang i-apply, pulubi later yan. Next, ito, 6 types of money spenders. Paano ka bumastos? Okay, number 1, emotional spenders. Ano itong mga emotional spenders na to? Ito ba yung mga habit ng tao na pag nakahawak ng pera? Number 1, merong tinatawag na emotional spenders. Itong emotional spenders, ito yung mga letter A, sila yung impulsive buying. Pag siyang impulsive buying, hindi pinaghandaan, hindi nakaplano, hindi pinag-isipan, may nakita lang gusto, bumili agad. Kahit hindi naman sobra ang budget, kaya ganun nangyari. They buy based on emotions, no? Emotions, hindi. Magkaiba kasi yung logical thinking at emotional thinking, no? Nagde-decide ka based on your emotions. Yun ang problema. Bakit? Kasi, wow, gusto ko yan. Pero sa logical thinking, iniisip mo, kailangan ko ba yan? At kung kailangan ko yan, kailan ko kailangan? Sa emotion kasi, sayang, dapat ngayon na. No, ganun yun. Yan yung mga emotional spenders. Hindi pinag-iisipan o wala sa plano. Ito yung retail therapy na tinatawag nila na kapag galit ka, pagod ka, masaya ka, stress ka, or bored ka, napapa-shopping ka. The problem minsan, wala nang control, kaya nagkakautang na at yun ang masama. So, anong solusyon? Don't let your emotions dictate your spending habits. You have to control yourself by not listening to your emotions. Yun yung emotional spenders. Ito namang social spenders, ano naman sila, no? Ano silang klaseng tao pagdating sa paggastos? Some people buy things they don't need to please people they don't like, no? The truth is, societal factors are probably one of the biggest reasons why people tend to spend more than what they earn. Yung pasosyal ba? Ang kinikita lang niya, kunyari, 10,000. Ang gusto niya, ginagastos niya, 15,000. Ano?
nabaon na. Mahilig makipag-socialize ng mga barkada, mag-party, mag-dinner out, mag-travel, etc., lumabas at gumastos. Tipong hindi na makatanggi kapag nagaya ang mga friends kahit nanganganib ang iyong kapirahan. You seek validation from other people. Para bang kung anong kinakain nila, kinakain mo din. Kung anong ginagawa nila, gusto mo, ginagawa mo din. At kung ano meron sila, gusto mo, meron ka rin. Bakit? May tinatawag kasing FOMO, fear of missing out. You don't want to miss out on special events, social gatherings, yung bang feeling na mapag-iiwanan ka ng mga kaibigan mo o ng mga kamag-anakan mo kung hindi ka sasama. No, yung gusto mong mag-fit in kasi ginagawa ng iba. Problema yun, you know? Paano ka no? Gusto mo laging kasama ka, pasosyal ka, kahit hindi mo kaya. Problema yun. Solusyon dyan, don't fear of this missing out. Ang katakutan mo ay yung mapabayaan mo ang future mo kasi gastos ka ng gastos. You need to think about it kasi madalas nagbibigay ito ng stress and worse, it will cause you to debt and pagkakautang or pagkakautang. Yun yung social spenders, yung mga pasosyal. Ito naman self-esteem spenders. Ito yung magsasabi, naririnig mo yung treat yourself mentality. Ito yung kapag sweldo or kumita ka, sasabihin mo, I deserve this reward to myself. I work so hard for this. Ito yung kaya nga ako, nagtatrabaho eh. Kaya nga ako umahataw eh. I deserve a break. Masarap nga naman bigyan ng reward ang sarili. Wala namang mali. Pero kapag napapadalas o bawat labas, lagi mong bigyan ng reward ang sarili, doon na magkakaproblema since it will become a habit. In return, hindi na tayo nagkakaipon. No, rewarding yourself shouldn't lead you to debt. Okay lang na ma-reward ang sarili mo, pero dapat hindi ito magiging dahilan o dating sa pagkakataon na ikaw ay mabaon sa utang. Next, underspenders. Sino ba itong mga underspenders na to? Ito naman yung mga takot gumastos. In other words, ito yung mga alabuksingero na ayaw magbukas ng kamay. Hindi sila komportable na isipin na mauubusan ang kanilang pera. Feeling nila parati silang maubusan. Ang mga underspender, meron silang tinatawag na irrational fear pagdating sa paggastos ng pera. At saka hindi po nag-i-enjoy ang mga yan sa buhay. Okay lang sa kanila na tipirin o walang makain kasi takot nga gumastos. In other words, ito yung mga taong kuripot, no? The problem with this attitude, kaya hindi ito nakakatulong kasi feeling nila mahirap kitain ng pera. Underspenders do not have a healthy mindset. Meron silang tinatawag na poverty mindset, which mas lalo tuloy hirap pumasok ang pera, kaya magkaroon tayo ng abundance mindset. No, okay lang magtipid basta wag naman yung masyadong kuripot. Next, frugal spenders. Anong to mga frugal spenders, no? Ito naman po yung tipong balance o meron silang rational spending. Kasi sinabi rational spending, pinag-iisipan, okay? Then know their priorities. Meron silang plano, consistent sila sa pag-a-adjust, consistent sila sa pag-iipon, gumagastos din sila paminsan-minsan at they make sure na pasok sa budget. Frugal spenders think about their emergency fund or abundance fund, no? They save for the rainy days or kapag sobrang kailangan nila ng pera, especially kapag nawala ng trabaho, pondo, kita o merong challenge sa pera, meron silang pinagkukunan. Ito ang kauna-unahang gawin kasi kung wala ka nito, kapag nagkaroon ng emergency, lahat ng investment mo pwedeng mawala. Abundance funds first before anything else. Priority dapat ito. Tignan na lang natin ang nangyayaring pandemic, di ba? Nakaraan, ang daming hirap ngayon kasi maraming hindi handa nito kasi most people don't have abundance fund. And last but not the least, itong wise spenders. Ito yung magaling talaga sa pera. Ito yung mga matatalino o marunong sa pera. Napupunta ang kanilang pera sa investments. Ang goal nila sa buhay ay palaguin ang kanilang pera. They're always on the lookout on opportunities. Their goal ay magparami ng investments o assets, not liabilities. Ang goal ay mapapalago ang perang kinikita. Ang goal nila sa buhay ay magkaroon ng financial stability. Okay, so ganun kaganda itong wise spenders. So given the 6 types of spenders, what type of spender are you? Okay? Paano ka pa gumastos? Ikaw ba si emotional? Ikaw ba yung underspenders? Ikaw ba yung social spenders? Ikaw ba yung wise spenders ka ba? Ang pinakamaganda sa lahat, ito yung be a frugal or wise spender ka or a combination of both. Okay? So next, ito magandang topic na to. 8 wrong ways of thinking that will make you poor. Ito yung way ng pag-iisip na
nagdadala sa iyo sa kahirapan o dinadala ka sa buhay na hindi mo gusto. Number one, no? Wrong ways of thinking to, maling pag-iisip pagdating sa pera. Number one is money will make you more money. No? Money can never create money. Kahit may pera ka, pero kung wala kang alam paano paramihin ang pera mo, mauubos lang ito. Pero kahit wala kang pera, pero may alam ka paano paramihin ang pera, hindi magtatagal, yayaman ka ulit. Ang mayayaman, tanggalin mo man sa kanila ang pera at maghirap sila, pero after a while, yayaman sila ulit kasi pera lang nawala sa kanila, hindi ang knowledge. So number two, maling paniniwala. Believing that money is the root of all evil. Naku, lagi natin nadidinig to. Kung ang paniniwala mo na kapag marami kang pera ay magiging masama ka, then the more money you make, the more evil you become. In reality, money is not the root of all evil, but it is the love of money. Love of money more than friendship, love of money more than relationship, love of money more than your name and reputation, that is the root of all evil. Money is not evil actually, no? Money is neutral. You can use it for good or you can use it for bad. Ginamit mo ang pera pang bayad ng bills at pantulong, hindi po siya masama. Pero pag ginamit mo siya pang alipusta or you take advantage of other people, yun po ay masama. Money is just a magnifier, no? Masama ka talaga, mas lalo ito magpapasama sa'yo. Pero kung mabuti kang tao, mas nagpapabuti ito sa'yo. Number three, maling paniniwala. Believing that you are going to be poor for the rest of your life. Naniniwala ka, pinanganak akong mahirap, magiging mahirap na ako. Yung paniniwala bang nabubuhay kaming ganito, sanay na kami sa hirap at mamamatay kaming mahirap. May kilala kang ganyan? Maraming ganyan, di ba? Number four, believing of entitlement mentality. Para bang may utang sa iyo ang mundo na kailangan kang tulungan kasi ganito lang ako, ganito lang kami, ganyan lang kayo, ganyan lang kami. Ganyan, no? Entitlement mentality. No? And since meron kang entitlement mentality, meron ka na rin ng victim mentality, no? Yung bang sinisisi mo na mga tao sa paligid mo o gobyerno kung bakit ka mahirap. Naghihirap kami kasi kayo, mga mayayaman, inubos niyo ang pera, wala na kayong iniwan sa amin. No? Maraming ganun, di ba? You tend to blame others for your hardships in life instead of taking responsibility kung bakit ka naghihirap. Okay, number six, maling paniniwala. Yung pa-victim, no? Yung number five, na ganyan. Maraming ganyan, mga victim. Number six, believing in dependent mentality. Ano tong believing in dependent mentality? Ito yung palaasa. You always depend on others. Umaasa ka na lang sa iba o sa gobyerno. Umaasa na lang sa padala. At kapag hindi ka natulungan, ikaw pa ang galit. Number seven, believing in get rich quick scheme. Believing in luck o swerte like loto. Tandaan mo lagi, you can't depend your success in luck. It's not by luck, but it's by choice. Tinatrabaho ang success, hindi tinutulugan. Tandaan mo yan. Hardworking ka, the more ka magiging maswerte. Number 8, maling paniniwala, no, ng Pinoy. Believing that success is only for a few privileged. Naniniwala kang ilan lang ang pwede maging successful. Sila lang ang pwede, ako hindi pwede. Mali yun. Yung naniniwala ka na ang tagumpay ay para lang sa ilan. The truth is, ang pagyaman at pag-unlad ay para sa lahat. Based on study, karamihan ng mga mayaman ay nanggaling sa wala o dating hirap. Like for example, yung mga top earners natin, di ba? Nagsumika po yan. Kaya ang pagyaman ay para sa lahat. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa dahil kung gusto mo, gagawa ka ng paraan. Kung ayaw mo naman, gagawa ka ng maraming dahilan. Okay. I hope natututo tayo. Type nga muna number 8. Let me see. Kung nandyan pa kayo. Okay, nandyan pa sila. Thank you. Okay, last topic na to ha. Ano yung advice, no? Best money advice to avoid getting broke. Ano ba yung tamang advice para hindi ka magiging broke o maghihirap in the future o ngayon? Number 1, no? Ang ginto, no, ang pera ay masayang dumarating at patuloy na lumalaki sa mga taong nag-iimpok ng di bababa ng 10% mula sa kanyang kinikita. So anong recommended cash flow? So madalas kasi ang mga tao, ang formula nila, no, is income minus expenses equal savings. Baliktad.
dapat income minus savings equals expenses. Unahin mo munang ibawas o tanggalin doon sa kinikita mo or sahod mo yung savings mo bago ka gumastos. Hindi yung unahin mong bayaran lahat ng expenses o lahat ng papadalan bago yung savings. Kasi automatic yan, walang matitira. Okay? Wrong formula yan. Yung income minus expenses equals savings. Wrong formula yan. Lagi mo tandaan, unahin bayarin ang sarili bago ang bills para may ipon. Saving is the start to building wealth. Tandaan mo yan. Number 2, masipag na nagtatrabaho ang pera o ginto para isang matalinong may-ari na kaya siyang hanapan ng profitable employment. Anong ibig sabihin? Yung naipon, kailangan mag-invest at paramihin pa ang mga ito. Huwag gamitin o kainin ang mga naipon o kinita. Parang ganito lang yan. Sa farmer ka, like for example, ang farmer ba, yung binhi ba kinakain nila? Eh di wala na. Wala na silang aanihin yan. Ganito din yan. Di ba? Bago umani yung isang farmer, nagtanim muna ng binhi yan. Ganon din tayo. Bago tayo umani, bago tayo ani, dapat mag-ipon muna tayo. Ilagay natin yung pera sa bagay na magbibigay sa atin ng magandang kita or dagdag kita instead na gagastusan natin. Okay? Like for example, sa ginagawa natin, no, doon nabanggit ko kanina, mag-invest ka dito. Dito ka. Bakit? Kikita ka eh. Madadagdagan ng pera mo. So dapat, mas okay to kasi assets siya. Liabilities kasi yung nagamit mo yung pera, walang bumabalik sa'yo. Liabilities yan. Okay? Next, number 3, nananatili ang ginto or kayamanan o pera sa mga maingat na may-ari nito na ang ibig sabihin nito, always ask the right person. Hindi pwedeng magninegosyo ka pero wala kang kausap na marunong doon sa mga bagay na 'yon. Tama bang ipagkatiwala ang negosyo ng ginto sa isang karpintero? Negosyo ng ginto, tinatanong karpintero, malay ba naman niya, di ba? Tama bang humingi ng payo sa network marketing sa isang nag-quit o nag-quit na nga, doon ka pa humingi ng payo. Nawala na nga sila, doon ka pa humingi ng payo. Dapat dito ka sa mga kumikita at hindi nag-quit. Tama bang magtanong tungkol sa stock trade sa ibang barbarbero? Siyempre, alam mo na ang sagot, hindi. So, ibig sabihin, never invest in something you do not understand, no matter how profitable it may be. Kung hindi mo naintindihan, huwag mo pasukan, tanongin mo muna. Number 5, ang ginto ay lumalaya sa mga maaaring namimilit sa kanila na magkaroon ng imposibleng kita. Sumusunod sa mga payo ng mga tricksters and scammers o nagtitiwala sa kanyang kawalan ng karanasan at mataas na pagnanasa sa investment. Avoid get rich quick or very aggressive wealth creation strategies. Avoid greed. Yung alam mo naman too good to be true, no? Hindi naman totoo, pumasok ka pa rin. No? Dapat di ganun. Number 6, get rid of bad debts. Umalis ka sa masamang pagkakautang. Dalawa kasing klaseng utang eh. May utang na ginagamit mo sa negosyo, kumikita. So yung utang mo, binabalik mo lang o binabayad mo rin kung magkano kinikita mo. So maganda yon. Pero namang iba, nagpunta sa mall, nakita yung malaking TV, binili, na-credit card pa. Anong tawag doon? Bad debts yun. Bakit? Maling pagkakautang yun kasi hindi yun kumikita. Number 7, take control of your income. No? You have to take control of your income. Study your cash flow. Mas malaki dapat, tandaan mo to, mas malaki dapat ang pumapasok na kita at ma-save kaysa sa ginagastos. Hindi mas malaki yung ginagastos mo, mali yun. Dapat mas malaki dapat yung pumapasok at na-save mo. Manage your financial spending. Focus first on the needs, not wants. Learn to control your money or money will control you. Number 8, acquire at least 3 savings account. Sa mga nag-umpisa, at least isa may savings account ka para may paglagyan ka ng pera. Okay? Kasi pag wala kang paglagyan ng pera, di maubos at maubos mo yan. Gagastusin mo yan. And number 9 is simplification. Pag sinabing simplification, beware of lifestyle inflation. Na sobrang taas ng lifestyle return, sobrang taas din ng stress. Kung gaano kalaki ang kita, ganun din kalaki ang ginagastos. Kaya wala pa din ipon. Kumikita 200,000, ginagastos 250,000. Di walang ipon, magkautang-utang pa. Okay? Next. Ito medyo love life to, pero importante to. Find the right partner because the right partner will help you grow and build more wealth. Alam mo kasi, totoo lang, although hindi pa man to bagay sa iba, kung meron man napaka-importante desisyon na gawin mo sa buhay mo kung sino yung magiging partner mo. Kasi kung hindi nagiging maayos yung partner mo, magiging
magiging impyerno yung buhay mo. Kaya hindi lang sabihin no, mabait naman sa akin. Tandaan mo kasi siyempre pag lumalapit mabait sa'yo, pero dapat pinag-aaralan mo rin kung ba yan may pangarap na ba yan. Masipag ba yan? Yung pamilya ba yan? Maayos ba yan? Dapat pinag-aaralan yan. Kasi nga sabi, find your right partner kasi pag tama ang partner mo, sigurado mabilis kayo magtagumpay sa buhay. Number 11, don't chase money. Become a money magnet instead. The more you learn, the more you earn. Ano ibig sabihin nito? Huwag mong habulin ng pera. Ang pera ay lalapit sa iyo kapag ikaw ay competent. Pag ikaw ay exceptional, lalapit sa iyo ang pera. So, unang munang focus is yung tinatawag na growth mindset. Number 12, no? Last but not the least, last na to, learn how to share your blessings to others. Oh, pag may blessing ka, hindi lang yan para sa iyo, especially sa network. Kailangan natin mag-share ng blessings kasi kung ikaw upline, ang pera o income mo, galing yan sa babae, galing yan sa mga leaders mo sa ilalim. Kaya dapat marunong ka rin bumunot, okay? Dapat marunong ka magbigay. Kaya nga, the purpose of money is not only to make our lives comfortable, but also to share it to others is one of the greatest achievement. Dapat sinishare yan. When you harvest, plant it back. Example, foundations ng ano natin, ng company natin, di ba? Tumutulong sila. So malaking bagay no kasi tumutulong. Sabi ni Winston Churchill, we make a living by what we get, we make life by what we give. So in conclusion, na ako, once you are financially empowered, you can make the right choices and decisions. Kapag financially empowered ka, may alam ka, you can make the right choices and decisions. Tanda mo lagi, it is not how much you learn, but how much you applied. So hindi yung natutunan mo, mabaliwala yan kung hindi mo apply eh. Natutunan mo, at the same time, you must have the courage or willpower to do the things na natutunan mo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Okay? So guys, maraming salamat po. Thank you sa opportunity na mapag-share. Tapos na po ako and back to our host.